Hello ma'am, so ito yung sa POS namin, yung in-offer ko sa inyo. Bale ito, dito yung login interface. Kung may mga kahera kayo, may kanya-kanya naman silang login or code. Ang ide-demo ko po dito yung admin account para may access sa mga features. So first step is magka-clock in sila. Ayan. Pag-click na lang clock in, magpiprint po yan ng resibo. Ayan, may lumabas na print error kasi walang connected na printer. Piprint yan ng slip kung ano oras sila nag-time in, kung sino yung staff na nag-time in. Then log in na sila. Bale, ito yung interface niya. Itong T1, T2, T3. Optional yan. Kung meron lang kayong mga dine-in or mga upuan dun sa store nyo, pwede sila mag-dine-in dyan. Ganito sample niya. Bago pala yun, pakita ko na rin inventory para mapakita ko sa inyo nagbabawas siya. Meron kasing advanced inventory dito. Ito. Then, may select ako dito ng mga ingredients. Ito, kunyari, meron tayong bread, cheese, egg, patty, tsaka tomato. Ayan, inassign ko siya dito sa inventory recipe, ay sa item recipe. So, sa burger natin, sa cheeseburger, magbabawas siya ng patty, bread, tomato, tsaka cheese. Ayan. So, magpa-purchase inventory muna ako. Ayan, so select ko lang yung mga item na lalagyan natin. Ito, kunyari, bibili tayong bread, cheese, patty, tsaka tomato. So, dito, isaset natin, kunyari, meron tayong 10 bread. Saset din natin dito magkano yung costing natin para sa per bread. Kunyari 5 piso isang bread, costing natin. So, ang total nun is 50 pesos. Cheese, kunyari may 10 tayo. Puhunan natin dito for example 3 pesos. Yung per slice, patty naman, meron tayong 10, then 20 pesos. Then, tomato, meron tayong 15 pieces, then 6 pesos ang puhunan natin each. So, ito yung mga stock, makikita natin yan dito. Currently 0 siya. Pag sinave natin yan, automatic po siya magkakaroon na siya ng inventory. So, check natin. So, ayan, meron tayong bread, 10. Meron tayong cheese, 10. Patty, 10. Tsaka tomato, 15. So, check natin. Magta-transact ako ngayon. Sample, may nag-dine in. Dalawa sila. May order sila na burger. So, meron silang order na cheeseburger, dalawa. Ayan, then send natin. Pag send yan, magpiprint na ng isang receipt para meron siyang parang receipt para ibigay doon sa kitchen kung nandun yung kitchen niya sa ano. Then, pay natin. Then, ito mga to, pwede kayo maggawa ng discount dito. Pwedeng manual, lalagyan yung percent ng discount or amount. Then, pwede rin tayo gumawa ng customized discount para kiklik na lang natin kagaya nito. Then, payment method dito, cash, Gcash, Maya. Pwede tayong gumawa ng mga customized discount. So, for example, ang binayad nila is 100. Sakto lang. So, pay lang natin. Automatic, mag-aano na po siya. Magpapasok na siya sa sales. So, ayun, 100 pesos. Check natin yung inventory. Inventory naman niya, kung mapapansin nyo dito, nagbawas na po siya. Ay, may nabawas po dito sa bread, 2, cheese 2, tomato 2, patty 2, since 2 yung order. Ayan, 2 cheeseburger. Bali, ganun po siya. Then, meron din tayo dito, kung hindi naman sila magda-dine in, take out, automatic na po yan. Ayan, cheeseburger isa, payment, diretso, pay, ayan, magbubukas yung kahan yan, magpiprint ng resibo. Automatic naman na po yun. Then, dito, company report, kita rin po yung sales dito. Ayan. Then, magbabawas na naman po siya ulit sa inventory. Yan. Yung company report, pwede po yan i-print. Pwede siyang i-email. Then, meron din tayo ditong staff report or ship report na tinatawag. Ayan. Pwede nyo i-print to. Yung sinong nakalagin dito, sino yung staff. Ayan. Kung ano yung date, anong oras sila nag-time in. Then, maglalagis din po yan dito yung benta nila. Pwede nyo yung i-print yan or pwede i-email nila sa inyo. Then, meron din tayo ditong staff report, individual reports ng mga staff natin. Ayan, pwede nyo i-select para makita natin yung weekly, daily, or monthly reports nila. Pwede i-print yan, pwede i-email nila sa inyo. Then, meron din pa tayo dito pong pay-in, pay-out na tinatawag. Bali dito po tayo magde-declare na starting cash pag operation na tayo. Then, sample, nagbawas tayo ng, sample po, 1,000. Lagay tayo ng 1,000 dito. So, may laman na panukli si kahera na 1,000. So, pag chinek natin yan dito, since bago lang tayo naglagay,
hindi pa makakount yung transact natin kanina. Ang ano po kasi nito, ang sa operation, magpe-pay in muna tayo or starting cash. So ayan, may laman na siyang 1,000 for sample. Then magbebenta ako ngayon, benta ako ng 2 cheeseburger. So dapat magiging 1,100 po siya, check natin. Ayan. So, ayan, may dadagdag ng 1,000, naging may dadagdag na 100. Ayan. So, ang naman na naka is 1,100. Ang payout naman po, pag magbabawas tayo ng pera sa kahawk, for example, nagbawas tayo 500 pesos. Then, yung note dito, lalagyan natin ba tayo nagbawas. Kunyari, buy stocks. Ganyan. Dito bating ng mga stocks ng supplier. Save natin. Then, ayan, automatic magbabawas po yan dito. Magiging 600 na lang po siya. Ayan. Ayun po yung pay-in, pay-out na tinatawag. Expense same lang yan sa pay-in, pay-out. Much recommended dito na lang po kay Diretso. Working hour, pwede natin iset yung working hour dito sa store natin para mapiprint din natin yung mga ship reports. Customer, ito naman, pwede tayong gumawa ng mga record ng mga customer na pwede natin silang bigyan ng membership type. Ayan, member type. Pwede sila magkaroon ng, pag member sila, pwede sila magkaroon ng automatic discount. Or pwede rin sila maka-earn ng points per amount. Kunyari, ilagay natin dito, 100. Magkakaroon sila ng 1 point per 100 pesos na na-transact. Ganun po ang mangyayari. Ayan, pwede rin natin i-track yung mga transactions nila. Kagaya dito, member transaction records. Lalagay lang natin yung pangalan niya, then sa search natin, lalabas po lahat ng transactions nila. Pwede nyo i-filter out yan, daily, weekly, or monthly. Meron din pa tayo dito. Yung advanced inventory, yun po yung kanina. Diyan natin isaset yung mga inventory natin. Ayan. Makita natin yan dito. Yung running inventory natin. Pwede siyang i-print. Or i-email. Then, pay later. May mga ganito rin po tayo. Pay later. Kailangan nyo lang ng record nila. Gagawa nyo muna sila ng record sa inyo para matatrack nyo kung sino yung mga may balance. Ayan. Masasave naman po yan dyan. Hindi pa yan mawawala. Pwede nyo rin niya i-print. Yan. And then, meron din tayo dito perform end of day. Madabali dito natin makita yung report for the whole day pag magko-close store na tayo. For example, ito, check natin. So, view natin. Close out. Pag close out, meaning i-clear natin yung laman ng kaha. So, for this example, meron naman na 600 yung kaha. Ayun yung benta natin kasi nagbawas tayo 500 kanina. Close out natin yan. Ayan. Back natin. So, may check na siya. Reset order number, kung gusto niyo bumabalik sa order number 1, kasi tuloy-tuloy po yan pag di natin na-reset. Sorry po. Then, dito, ignore lang natin siguro. Then, view. Nandito yung report, sales natin 250. Meron tayong 3 transactions. Inventory, ending inventory is ito. Ayan. Then, kung sino yung naka-login na stock. Pwede siyang i-print, pwede siyang i-email. Ayan. So, pag close lang ng close day, ayan, automatic for another day naman po siya. Bale, yun lang naman po yung mga basic transactions or basic features ng POS. May backup din tayo dito para laging safe. Then, yung ano pala ma'am, staff management. Sa staff management, dito po, role permission, gagawa tayo ng mga cashier, staff type. Then, pwede natin iset kung ano yung mga pwede nilang galawin. For example, pwede sila mag-take ng dine-in orders, delivery, take-out. Bawat sila mag-check ng inventory, ayan. Pwede natin iset yan. May kanya-kanya silang account, kagaya ito si Bianca, si Charm, si Migs, ayan. Ilan yung account nyo. Pwede manager kayo, pwede din. Pwede nyo natin iset yung RD Pay nila. Ayan. Ayan, marami po itong features na pwede nyo gamitin. Malawak po siya. May tutorial naman tayo dito, may training. Tsaka may complete video tutorial. Tsaka lifetime naman po yung support namin.